Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang ito The po Better ang News. TNVS. Trending and Isang social. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pati si Pangilinan. Oras alas 4:09. Anong nangyari? Pakicheck nga na, Pogi, itong stingan namin dito. Hindi yun naka-queue kasi. Oras alas 4:09 at magandang hapon Pilipinas. Ito na. Balik mo na. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine. The
Isang mainit na hapon, Pilipinas. Ako po si Dea Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes. 14 ng buwan ng Mayo. Uy, bisperas. Ng sweldo. Yes. At narito ang ating mga headlines. Senator Ronald Bato de la Rosa nakatakas na sa Senado kanina madaling araw. Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sino nagtakas? Ang gulong staged o palabas lamang ang putukan kagabi sa Senado, iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation. Senator Bato de la Rosa bantay sarado sa mga paliparan. Wala pang naitalang travel record ang Bureau of Immigration. DICT may 5 persons of interest sa panghihimok na manggulo habang kasagsagan ng kaguluhan sa Senado kagabi. Senado nakatakdang mag-convene bilang impeachment court sa Lunes. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Siya pa ang Senate President sa Lunes. Luzon Grid at Visayas Grid parehong naka-red alert status ngayong hapon hanggang mamayang gabi ayon sa NGCP. Ang init pa ng lakay. Sinabi mo, terminal fee sa PITX sinuspinde ng Pangulong Marcos ng 3 buwan. PUB operators makatipid daw ng 5 milyon. Police Quezon City na viral sa video ng panunulak sa isang rider sinibak sa pwesto. Kabahayan sa nabotas na sunog, 3 mag-anak kabilang ang buntis patay. Kabahayan sa Paltok, Quezon City nasunog naman at isa rin ang patay. 49 na lugar sa pool ng Dangerous Level Heat Index ngayong Huwebes ayon sa Pag-asa. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nakatakas na si Senator Alan Peter Cayetano sa Senado kanina madaling araw. At ito'y kinumpirma naman ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa pinatawag na press conference, sinabi ni Cayetano na base ito sa report na isumit sa kanya ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Ayon pa sa Senate President, nakatanggap siya ng mensahe mula sa asawa ng senador kung saan humingi ito ng paumanhin sa kaguluhan at perwisyong idinulot ng sitwasyon sa Senado kahapon hanggang kagabi. Base pa sa mensahe, pinili umano ni De La Rosa na tumakas na lamang dahil sa paniniwalang habang nanatili sa loob ng Senado ay lalo manong nadadamay ang institusyon. Batid ng senador na hindi daw lulusubin ng NBI, CIDG at pulisya ang Senado kung wala siya sa loob. Kaya nang ibabaw sa kanya ang kaligtasan ng lahat. Kaya tumakas na lang. Gun in thin air. Run for your life. 2 days lang yung work week niya after 6 months lakay. Kano sweldo dun sa 2 araw? Hindi ko alam. Kasama sa iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang posibilidad na staged ang naganap na shooting incident sa Senado kagabi. Sa press briefing sa Malacanang, inamin ni NBI Director Melvin Matibag na ganito rin ang sentimiento ng mga NBI agent. Ito'y lalo't ginagampanan rin nila ang mandato na siguruhing alam nila kung saan pupunta ang isang individual na mayroong arrest warrant. Kaya naman, pagsiguro ni Matibag, hindi nila isinasantabi ang lahat ng posibilidad sa insidente kabilang na ang espekulasyon na maaaring scripted ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni NBI Director Matibag. Samantala, may natagap umanong intelligence report ang kampo ni Senator Bato de la Rosa na may nilulutong panibagong operasyon laban sa kanya. Sa ambush interview, sinabi ni Attorney Israelito Torion
na kawawa naman sila at ang Senado kung Let me know everything. kukumpirmahin nilang nasa loob pa ng Senado ang senador. Summer breeze. No comment ang legal team sa mga report na namataan si Bato The jasmine. sa Ninoy Aquino International Airport. Mariin namang pinabulaanan ng isa pang abogado ng senador na si Attorney Jimmy Bondok Feel fine. na stage o drama lamang Jasmine in my ang nangyaring putukan ng baril sa Senado kagabi. Tiniyak naman niya sa mga taga-suporta ni Bato na nasa maayos tong kalagayan ngayon. Narito si Attorney Israelito Torion. Sa Hague na ako magpapaliwanag na, hoy, ako si Alan Peter, ang hinuhuli nyo si Peter Alan. Kaya nga sa Philippine Court muna. Para if I have any defenses, doon muna. So nung bata ako, Kasi Alan Peter Cayetano, hindi si Torion yan. Take 2. Awanan. Naapektuhan na ng init ng panahon, lakay pinayuhan ni Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima si Senator Bato de la Rosa na sumuko na sa otoridad upang maiwasan na ang gulo. Ayon sa dating senadora, nakakalungkot na dahil lamang sa kagustuhan ni Bato na matakasan ang aresto ay nagkagulo na sa Senado na nagdulot ng matinding tensyon. Para kay De Lima, ang Senado ay isa sa mga huling sandigan ng demokrasya at hindi dapat maging entablado ng karahasan o kanlungan ng mga pugante. jasmine in my mind. Samantala, walang record ng biyahe Senator Bato de la Rosa ayon naman sa Bureau of Immigration. Siyempre naman, didiretso sa airport yun. Ito naman ang sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval sa DZRH. Matapos ang mga report na nakalis na si De La Rosa sa Senado kaninang alas 2:30 ng madaling araw. See the paper lay. O narito ay napaulat din na namataan si Senator Robin Padilla sa NAIA, Terminal 3. So I walked off. Kanina umaga naman ay nagsakay kay Senator De La Rosa sa kanyang sasakyan para ito ay makatakas sa Senado. Samantala wala pang tugon ang immigration kung anong aksyon. Sakaling mamataan naman sa airport ang senador na may standing arrest warrant mula sa International Criminal Court. Makes me feel fine. Samantala, nilinaw ni National Bureau of Investigation NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi empleyado ng ahensya ang itinuturong suspect sa Senate shooting kagabi. Sa isang press briefing sa Malacanang, kinumpirma ni Matibag na volunteer lamang ng NBI ang umanay suspect na si Mel Oragon na nag-assist sa kanilang mga ahente matapos humingi ng tulong si GSIS Chief Wick Veloso na isecure ang kanilang premises. Narito ang paliwanag ni Matibag. Sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Ngunit nung akin pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po. Una nang kinumpirma sa DZRH News ng Southern Police District na natukoy na nila ang 44 na taong gulang na si Oragon na una ring naiulat bilang driver umano ng NBI bilang suspect sa likod ng pamamaril sa Senado kagabi. Sumalang na si Oragon sa paraffin examination habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Hindi mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines ang mga nagpaputok ng baril sa loob ng Senado kagabi, kundi mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Pero di ba Marines sa mga yun? Ito ang nilinaw naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Kaugnay sa mga tauhan ng Philippine Marine Corps na nakitang may hawak na long firearms sa loob ng Senado kahapon. Ayon kay General Browner, siniguro sa kanya ng Commander ng Marine Security and Escort Group
na sila ay nakasuporta lamang sa mga tauhan ng OSAA. Tiniyak naman ng general na hindi ito mauwi sa destabilisasyon lalo na sa hanay ng militar. Wala rin man silang nakitang dahilan para magtaas ng red alert kahit na naka-full alert na ang pambansang pulisya. Samantala, bantay sarado ng Department of Information and Technology o DICT ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ang lahat ng fake news peddlers at mga posts na naghahasik ng karahasan. Ito'y kasunod ng nangyaring kaguluhan sa loob ng Senado kagabi. Nagbabala si DICT Secretary Henry Aguda na mananagot ang sino mang mapatutunayan na nagkakalat ng maling impormasyon. Hindi anya kukonsintihin ng ahensya ang ganitong uri ng aktibidad, lalo't prioridad nila ang kaligtasan at kapakanan ng bawat isa. Hinihikayat ni Aguda ang publiko na bumase lamang sa mga lehitimo at opisyal na sources bago i-share ang impormasyon sa social media. Merong 5 persons of interest ang Department of Information and Communications Technology, DICT, na nanghikayat at namanggulo sa Senado online. Sa panayam ng 2x2, sinabi ni Secretary Henry Aguda sa mga natanggap nilang report na may ilang kilalang personalidad o influencers na kasama sa mga nanghihikayat. Ang panghikayat at manggulo ay at sa kasagsagan na rin ng tensyon sa labat-labas ng Senate building kaugnay ng posibleng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa kahapon. Narito si Secretary Henry Aguda. Meron na kaming 5 persons of interest na refer na rin namin sa law enforcers. So, and we preserve na the evidence through our social media platform, and we're processing it to transmit it to the law enforcement. Siguro yung isa dito, yung mga kilala natin na nasa, yung nag-try mag-organize dati yung isang rally, nakalimutan ko na yung last year na mga rally, yung mga usual names na nandun, yun din yung mga nandito . Sa iba pang balita, hiniling ni Senator Amy Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos sa pansamantalang alisin sa pwesto ang ilang opisyal ng National Bureau of Investigation matapos ang standoff sa Senado. Sa resolusyon na inilabas ng Senadora, hiniling nitong pansamantalang i-relieve sa pwesto sina NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI NCR Chief Attorney Emeterio Dongallo Jr. at NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Bomedjano. Iginiit ni Senator Amy ang pansamantalang pag-alis sa kanila sa pwesto habang nagpapatuloy pa ang investigasyon sa insidente ng pagpapaputok ng baril sa loob ng mataas na kapulungan. Binigyang diin ng Senadora na kailangan pansamantalang ma-relieve sa pwesto ang mga nabanggit na NBI officials upang mapanatili ang integridad at kredibilidad ng isinasagawang investigasyon. Sinisi naman ni Vice President Sara Duterte Carpio ang Marcos administration sa mga nangyayaring kaguluhan ngayon sa bansa. Ayon sa Vice Presidente mula sa The Hague, the Netherlands, sinabi niya na ang nangyayaring kaguluhan sa bansa ay dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi pa niya na lalong lumala ang hidwaan sa politika sa bansa dahil sa aksyon ng pamahalaan. Una rito ay naglabas ng pahayag si Pangulong Marcos matapos ang insidente sa Senado at sinabing wala siyang anumang kautusan na may kaugnayan sa pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa. Samantala, iniimbestigahan na ng Southern Police District ang pagharang at pagbuhos ng tubig ng ilang rallyista sa sasakyan ni dating Senate President Tito Soto sa labas ng Senado kagabi. Nasaksihan mismo ng DZRH News ang naging pagharang ng ilang mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa sa sasakyan ni Soto habang papalabas ng gate ng Senado. Bukod pa sa pagharang ay may nambato pa ng bottled water at binuhusan rin ng tubig
pinanlambig at pinagmura si Soto. Kasabay nito ang paghimok ng pulisya sa mga demonstrador na irespeto ang batas at iwasan ang anumang uri ng harassment. Inaasahan na ni Senate President Alan Peter Cayetano na maaring magkaroon ulit ng pagpapalit ng liderato sa Senado na naman. Sa kanyang press conference, sinabi niyang Senate President na busy na ngayon ang minority na hikayatin ang majority na muling sumama sa kanila at magkaroon ng panibagong liderato. Pero tiwala pa rin niya si Cayetano sa kanilang 13 senador sa majority block sa ngayon na walang kakalas. Talaga. Ang magiging hamon na lamang anya sa kanila ay kung uunahin ang pagtatrabaho sa Senado o kaya ay pamumulitika. Sino ba nagsimula niyan? Tama! Narito si Senate President Alan Peter Cayetano. I'd like to consult them but I'll only see them on Monday. Medyo busy sila ngayon na trinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila. So may two attempts na naman, sir, against you naman ngayon, sir? Expected naman yun. Who told you that, sir? From the majority? Oo. Kinakausap nila, sir? May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. So, But your 13 is solid. But your 13 is solid. you're always solid until you're not. But I believe in the 13, I believe in our cause. Hindi yata laki yung 13 Malas yata yung sinasabing lucky 13 ha? Paano yung lakay kapag may botohan na naman? Baka nandun na, babalik ulit si Bato? Wala na, hindi na babalik yun. Baka bumalik yun wala na, makukulong na talaga yun. Not counted na. Ayan. Hindi na iriris ni Senator Bato de Rosa ang kanyang seguridad. Pero sana kung magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado Mistea, ano lakay? Abay, sana ang sa mga senador, unsolicited advice. Gusto ko yan. Siguro ang kuning gawing Senate President ay isang healing Senate President. Ayan. Yung friends of all. Yan. Totoo lakay. Parang may nakikita ako na ganyan. Ako may nakikita na Ito, Oo, may napipisil ka din, di ba? May napipisil na ako, ha? Oo. Ang nakita ko dyan na kaibigan ng lahat. Sino? At hindi mayabang. Very quiet ba yan? Oo, ayan. Pero nagtatrabaho lang. Yes. In fairness, ayan, yung kasama natin dito sa DCRH, sa dito sa tuwing Sabado. Yes, lakay. Senator JB Ejercito. Diba? Sumubok naman tayo ng iba. Oo. Para maiba yung timpla. Kasi yung makalma lang. Oo, ang gulo-gulo ng init-init na lakay. Yung kaibigan ng lahat. Ayan. Walang kaaway ito ha? Oo, kasi nga good one siya, di ba? Oo, the good one. Si Senator Jinggoy lang yata ang kaaway. Ay, di ba? Matino sila, di ba? Matino sila. Samantala, kinumpirma ni House Secretary General Cheloy Garafil na matagumpay na nagampanan ng Kamara ang tungkulin nito sa saligang batas matapos ma-transmit ang Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Garafil, ganap na alas 7:22 kagabi nang mangyari ang transmittal, ilang minuto lamang bago narinig ang mga putukan na nagdulot ng matinding tensyon sa paligid ng Senate compound. Sa kabila ng tensyon, tiniyak ni Garafil na naging maayos ang turnover na tinanggap ng mga opisyal ng Senado sa pangunguna ni Senate Secretary Mark Mendoza at Senate Deputy Secretary for Legislation Attorney Marivic Laurel Garcia. Ayon kay Garafil, ang nai-transmit ay kinabibilangan ng 27 printed copies ng Committee Report number 261 on House Resolution number 989. Nilalaman nito ang Articles of Impeachment laban kay Duterte kasama ang 27 o 27 flash drives na naglalaman ng electronic copies ng naturang dokumento. Ako, pag nagkataon pala, pagka napalitan si Senator Alan Peter bilang Senate President, siya ang presidente ng Senado na shortest ang term. Shortest term na. Ano ba yan? 1 week 6 lang. days. Ayan. Tapos, magulo pa. Babalikan natin mahabihan lang pang detalye ng ating mga balita. Pero ang Senado abay nakatakda ng mag-convene bilang impeachment court sa Lunes. Ayon mismo kay Senate President Alan Peter Cayetano.
Nako mga misis, kumusta po kayo? May kuryente ba sa inyong lugar? Dahil ang Luzon Grid at Visayas Grid parehong naka-red alert status ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Nako. At tinamaan ba kayo ng rotational brownout? Ayan, si Standby Raymond at Paas, si Senate President Alan Peter Cayetano emosyonal sa pagdepensa na inatake daw sinalakay ang Senado kagabi. Pangulong Marcos pinatitiyak naman ang makatotohanan at patas na imbestigasyon sa nangyaring kaguluhan sa Senado kagabi. Samantala, nako si USAA Chief Mau Aplaska at iba pa. Mga tauhan ng USAA Marines at PSPG isasalang sa paraffin test ng PNP. At sa sunog naman, ingat-ingat tayo mga kuyang mga ateng ha. Ay may sunod-sunod pa rin po ang nangyayaring sunog ngayon. Yung nangyaring sunog sa Nabota sa 3 ang namatay. At sa Paltok, Quezon City, sunog din, 1 rin ang patay. Ang detalye na mabalitan niya sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Ay Kuyang Larry Francisco. Aloha. Ay Doktora Isa Suntay. Aba, itama niyo yung adelantado tumitirik na orasan. Tumpak na oras. Alas 4:32. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Mura lang ba? Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful.
Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Break time! Oras sa Misa Teya. Ganap ng alas 4:40. Standby sa ating mga reports. Standby Let Narciso mula sa Malacanang. Standby Raymond at Paas. May iyakan blues ba dyan? Standby manang Milky Regunan.
Abay, babati mo tayo ng happy birthday sa SOO na ating kumpanya, Miss Yes, Tega. lakay. Pinaka-poging boss ko yan. Oo, ayan, pinakaboging junior bossing. Son of the Honor. Ayan, happy birthday. Teka muna tayo, lagyan natin naman ng kanta. Baka may blowout dyan na mamaya. Ayan. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy birthday, bossing Juan Manuel Loinas Elizalde, SOO. Ayan, son of the honor. Aba, birthday din pala ni Het Rosol Del Moro ngayon. Aba, Sumasabay talaga lakay ala ba tayo dyan, Het? Ayan, at saka si Steve Goles. Happy birthday din kay Jody Benafe at kay Gerardo De Gala III dyan sa Tagaytay. Ba? Happy birthday. At para sa mga taga-Pilipinas Shell, ha? Abay, baka hindi po ninyo alam, birthday din po ngayon ni Manny Castañeda ng Shell. At happy birthday din sa isa pang bossing ng Shell na si Serge Bernal na magre-retire na rin. Pa-retire na siya. Kabata pa nito, magre-retire na kaagad. At congratulations naman sa mga bagong board members ng Pilipinas Shell. Si Ma'am, gusto ko maging ninang ito ha? Kanina yan, Mano po. Yung namamarites na may kakambal daw na sawa. Ay! Gusto ko yan, lakay. Si Ma'am Robina Gokong Way. At dating DPWH Secretary Babe Singson. Aba, sila pa ay pala bagong board of directors ng Pilipinas Shell. Congratulations po. Ayan. At ang tanong dyan ala ba tayo dyan? At narita muna ang ating kring-kring panalo promo, Miss Thea. Take it away, Het. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Ayan. Sino ang nasa ating linya, Miss Thea? Magandang hapon sa iyo, Ate Jonalyn Yanto. Nang? Los Baños, Laguna. Oo, taga Los Baños. Hi, Ate Jonalyn. Gandang hapon. Hello po. Hello Ayan. po. Ayan, ate, makinig ka mabuti ha. Medyo mahirap tong tanong ko ha. Ayan. Pero kung nakikinig ka sa DCRH, easy lang ito ha. Ang tanong ko, ate, ayan. Sino ang senador na tumakas sa Senado kanina madaling araw? Naku. Sino po yung senador? Ayun, yung mabilis tumakbo, ate? Si Bato po. Sigurado ka. Batuhin kita dyan. Bakit tama yan? Wala ka. Di ka ba nadapa dyan sa sagot mo na yan? Congratulations sa Jonalyn Yanto ng Los Baños, Laguna. Ayan, tama ka ate, ang tumakas kagabi kay madaling araw mula sa tangkang pag-aresto ng mga taga-NBI ay si Senator Bato de la Rosa. Congratulations! At formal nang magko-convene ang Senado bill impeachment court sa Lunes. Ganap na alas 3 ng hapon. Ito ang kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos matanggap ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Cayetano, agad siyang sumulat kay House Speaker Bogie D. Para tiyakin na sila ay magko-convene na bilang impeachment court forthwith. Bagay umano ng kanilang naisin na pawiin ang mga pangamba na ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay upang i-delay o i-discarril ang impeachment proceedings sa trial laban sa Vice Presidente. Narito si Senate President Alan Peter Cayetano. Samantala mula sa Senado, Senator Alan Peter Cayetano emotional sa pagdepensa sa pag-atake daw sa Senado kagabi
Aris number 28, Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor, walang kaduda-duda na inatake ang Senado kasi ito ang binigyang din ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kabila ng mga pagdududa na gawa-gawa lamang ang nangyaring putukan. Sa isang news conference dito sa Senado, kinalampag ni Cayetano ang rostrum upang bigyang din na inatake ang Senado at hindi gawa-gawa lamang. Sa report umano sa kanya ni USA Chief General Mau Aplasca, may nakita silang armado sa bahagi ng GSIS kadikit ng Senado na gustong pumasok. Pinagsabihan ng mga ito na lumayo kasunod ng warning shot. Sa halip umanong sumunod ay nagpaputok din ng mga ito na pinanila ang mga tao ng National Bureau of Investigation. Sa report ni Secretary John Vic Remulla, 27 basyo ng balang na recover sa loob ng Senado na posibleng galing sa USA at may 5 basyo naman sa bahagi ng GSIS. Narito si Senate President Alan Peter Cayetano. But I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala ng media kapag wala. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila, or security guard ng GSIS yun, sabihin nyo baka ito ay gawa-gawa lang, baka ito ay drama. Pero nagpo-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment, nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. Si Senate President Alan Peter Cayetano. Ito si RH 28 Raymond at Paas para sa DZRH. Mayor. Sinong susunod na Senate President? Wala pa nga lakay eh. Ano ba? Given na yan eh. Ayan, sino maugong na papalit, ha? Siguro wag na ibalik si Tito Sen. Ayan. Sino naman? Siguro iba naman. Sabi ko healing Senate President. Ayan. Yung mga makalma lang ala JB, the good one. Senator JB. Pero kung gusto nyo mas makalma, lito-lito, lapid-lapid. Yan literal wala mga record na may kaaway. Ano lakay? Paano nga kaya kung si Senator Lito Lapid ang Senate President? Ayan. Paano niya susuhetuhin yung mga nagtataasan ng boses lakay? Lahat ano yan, sasaludo kay Leon Guerrero. Anong ugong dyan, Raymond? Wala pa? Kung sinong ano dyan? Siyempre. Wala pa. Kasi aalis pa lang ni Senator Bato eh. Ayan. Pero saan daw tumakas si Bato sa likod? Duman yata sa ano, 'di ba may club sa likod ng ng Senado, yung meron ba? Anong club lakay? Inakyat? Sinampa ganyan? Hindi, may secret diyan eh. May lagusan diyan sa likod ng Senado eh. Ayan, papunta sa isang may isang church diyan eh. Ayan, tapos ang katabi nightclub. The iron nila kaya. Ano pangalan ng club na yan, Raymond? May club sa likod ng simbahan o katabi? Katabi ng simbahan o church. Paano lakay? Pagkatapos mong gumawa ng kasalanan, tsaka kaluluhod pa. Magsisimba ka. Magka-cleansing. Ayan. Wala pa? Awan. Wala pa. Sige. Surprise ulit daw lakay. Okay, sige. Abangan na lang natin. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond at Paas. Balik sa inyo, Mayor at Mistea. Latest mula naman sa Malacanang, Mistea. Pangulong BBM pinatitiyak ang makatotohanan at patas na investigasyon sa insidente sa Senado. I-detalye mo balitang yan. RH14, Leth Narciso. Miss Leth. Mistea lakay na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lumabas ang katotohanan sa nangyaring kaguluhan sa Senado kagabi. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na iniutos ng Pangulo na tiyaking magiging makatotohanan at patas ang pagsisiyasat sa shooting incident. Partikular anyang gustong malaman ni Pangulong Marcos kung sino ang may pagkukulang. Diin rin ito na panagutin ang mga taong dapat managot sa insidente. Narito si Director Matibag.
Siguraduhin ng investigasyon ay makatotohanan at parehas at lumabas kung sino talaga ang mga may pagkukulang at kung ano talaga ang may mga pananagutan at siguraduhin tawagin at pananagutin yung mga taong may dapat panagutan sa pangyayari pong ito. Sa panig ni PNP Chief Jose Melencio Mercates, at tiniyak nito na gagawin nila ang lahat para mapabilis ang pagresolba sa naturang pangyayari. Sa ngayon, hindi pa niya masabi kung ano ang eksakto at aktwal na nangyari dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yes, Sakay? Ba't hindi si Presidente humarap kanina umaga? Siya ine-expect ng, ng mga tao. O magpakita, di ba? Oo, malakay, pero ayun, hindi na nasabi ko anong dahilan na hindi na si Presidente yung humarap sa tuloy. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo na kayo, Mr. Wala sa Malacanang, dumako naman tayo sa Kamara. 11-man House Prosecution Team sasaksihan ang pag-convene ng Senate Impeachment Court sa Lunes ba? Mga kongresista ay pupunta ng Senado Manang Milky. Aris, kasama ba si Manong Speaker Boji D? Manang Milky, regular please kami. Milky. Nakaya full force na dadalaw sa Senado ang 11-man House Prosecution Panel para saksihan ang pag-convene ng Senate Impeachment Court. Itong kinumpirma ni House Prosecutor Terry Ridon matapos kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na ikukonvene ng Senate Impeachment Court ganap na alas 3 ng hapon sa Lunes, May 18. Ayon kay Ridon, ang pahayag na ito ni Cayetano ay senyales na manasimulan na ang paglilitis sa mga alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Agad bago nagkaputukan lakay sa Senado, 7:22 p.m. nang ma-transmit ang impeachment documents na personal na dinala ni House Secretary General Feloy Garafil. Ang na-transmit ay kinabibilangan ng 27 printed copies ng Committee Report 261 on House Resolution 989. Nilalaman nito ang Articles of Impeachment laban kay Duterte kasama ang 27 flash drives na naglalaman ng electronic copies ng naturang dokumento. Ang mga miyembro na kinabibilangan ni Representative Joel Chua, Chair ng Government and Public Accountability, Isabel Zamora ng San Juan, Rog Gutierrez ng One Rider Party List, Senior Deputy Minority Leader Leila de Lima, Akbayan Party List Representative Shel Jokno, Ako Bicol Party List Representative Terry Ridon, House Senior Majority Leader Lawrence Defensor, Representative Kit Flores ng Bukidnon, Jordan Tuan ng Cagayan de Oro, at Kakabag-ao ng Dinagat Island. Ako si Nil Creguna na bulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat naman ng Milky Regunan. Samantala, General Mau Aplaska. Mga tauhan ng USAA Marine sa PSPG isasalang sa paraffin test ng PNP. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, lahat na humawak ng baril sa kasagsagan ng tensyonadong tagpo sa loob ng Senado kagabi ay isasalang sa paraffin test, kabilang na si Senate Sergeant at Arms, Retired General Mau Aplaska. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kasama sa masusuriin ay mga tauhan nga ng USAA, maging yung contingent ng Philippine Marine Corps kahit may pagtanggi ng AFP na sila nagpaputok, at maging Police Security and Protection Group o PSPG. Ito ay upang matukoy kung ilan talaga ang bumaril sa umano'y shootout sa ikalawang palapag ng Senate building. Hanggang sa ngayon kasi, hindi pa rin nagtutugma ang ilan sa mga pahayag ng otoridad sa kung sino ang unang kumalabit ng gatilyo sa nangyari. Batay sa inisyal na impormasyon ng PNP, return fire lamang ang ginawa ng USAA. Pero sa pulong balitaan sa Malacanang kanina, sinabi ni Yusek Claire Castro na Senate Security ang nauna nagpaputok ng warning shot. Sa parehong press briefing din sa palasyo, binagit ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na nasa 30 na tama ng bala ang pinaputok mula lamang sa loob ng Senado ang nakita ng forensic group. Naura lang itinanggi ng AFP ang pag-participate ng Marine contingent ng kanilang bahagi at sinabing naroon lamang sila batay sa tawag ng USAA. Sabi nito niya sa Camp Crame, inaasang magkakaroon ng inisyal na resulta itong mga paraffin test at Directorate for Investigation and Detective Management sa loob lamang ng isang araw. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Edniel. Ayan, anong latest sa Iran-US war? Dito na nga lakay, Iran nakahanda sa posibleng pag-atake ng Estados Na Unidos. Kasunod ng bilateral meeting ni Trump at Xi Jinping. Di ba may meeting ngayon si Trump at si Jinping sa China? Ayan. Sana batiin na sila kasi sabi ni Xi Jinping kay Trump, ayan, let us be friends, partners, not rivals. Totoo naman, di ba? Pwede namang mag-coexist ng maayos. Sana ang sagot ni Trump peace be with you. Ida tayong balitang yan, James Galange. Balita mula sa China, nakarating na sa Beijing si US President Donald Trump para may pagpulong kay Chinese President Xi Jinping upang pag-usapan ang ilang mahalagang bagay gaya ng usaping taripa, giyera sa Middle East at pagbebenta ng armas ng US sa Taiwan. Sa paliparan pa lang, sinalubong na si Trump ng daan-daang mga tao, winawagayway ang mga watawatang China at Amerika at isang welcome ceremony din ang idinaos para sa American President. Makikita rin sa ilang larawan na kasama ng Pangulo ang billionaire at SpaceX CEO na si Elon Musk. Ayon sa White House, inaasahan ni Trump na magbubunga ang naturang bilateral meeting kung saan prioridad ang pagpapalawak ng pagbili ng China sa mga produkto ng US tulad ng soybeans, beef at mga sasakyang panghimpapawid. Habang nakatakda rin itong talakay ng usapin sa gitnang silangan kung saan ang China naman ang top consumer ng mga langis na inaangkat mula sa Iran. Samantala, ito na ang kauna-unahang pagbisita ng isang US President sa China matapos ang isang dekada. Sa kaugnay na balita, iniulat naman ng Iran na nakahanda na umuno sila sa posibleng pag-atake ng Amerika kasunod na nagaganap na bilateral meeting sa pagitan ni Trump at Xi Jinping sa China. Anila, hindi naman talaga kailangan ng Amerika ang tulong ng China bagkus palabas lamang ito sa umano'y kagustuhan ni Trump na masolusyon ng mahigit 2 buwang hidwaan sa gitnang silangan. Kaya naman nagsagawa ng military drills ang Iranian military sa Tehran para paghandaan ang posibleng US attack anumang oras. Kung matatandaan, aabot na sa $289 billion ang naggastos ng Amerika sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East ayon sa ulat ng Pentagon. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James Galange. Sana hindi naman. Ayan. Baka binulong ni Xi Jinping kay Trump. Ayan. Nawag lang tigilan na ang Iran dahil BFF niya ang Iran. Oo. At mukhang BFF na si Trump tsaka si Elon Musk. Ayan. Nagbalikan sila. Kasama sa mga businessmen na dinala sa China. Ayan. Kasama yung anak din ni Trump na businessman. Ayan. Oy, ayun. Kaya inuupakan ng mga Democrat si Trump Sabi nga, business lang daw to. Oo, ayan. Pinapayaman ni Trump ang kanyang pamilya. Nako po. Naging family business na lakay. At sa balitang sports, Miss Thea. Alas stars Gia de Guzman, Bella Belen at Maddie Madayag hindi makalalaro para sa 2026 AVC Women's Cup. Ida tayo mabalitang yan, Millie Borja. Millie? Hindi makukumpleto ang core lineup ng Alas Pilipinas sa kanilang kampanya ngayong taon matapos kumpirmahin ng Philippine National Volleyball Federation na ilang pangunahing manlalaro ang hindi sasama sa national team. Sa isang press conference noong Miyerkules, sinabi ni PNVF President Tony Boyliao na nagdesisyong magpahinga muna sa national team duties sina Gia de Guzman, Bella Belen at Maddie Madayag ngayong 2026. Hindi rin makakasama si Alyssa Solomon na naglaro para sa Osaka Marvelous sa Japan SV League. Kabilang din sa hindi makakalaro para sa Alas Pilipinas sina Vanny Gandler, Justin Hazareno, Alea Malaluan at Mars Alba na bahagi sana ng SEA Games lineup. Sa kabila nito, positibong balita naman para sa national team matapos sabihin ni Liao na bukas maglaro para sa Alas sina Angel Canino, Shivana Laput at Amy Provido mula sa Campeona de la Salle Ladies Spikers. Dagdag pa niya, handa ring maglaro sina reigning MVP Shaina Nitura. Ngunit kasalukuyan pa itong nagpapagaling mula sa injury. Ayon kay Liao, nagsimula na rin silang mag-imbita ng mga bagong manlalaro mula sa UAAP, NCAA at PVL upang palakasin ang national team bago magsimula ang training camp sa Lunes. Makakaharap ng Alas Pilipinas ang iba't ibang koponan sa AVC Women's Cup na gaganapin mula June 6 hanggang 14 sa Candon City. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie Borja. At sa showbiz, Miss Thea. Denise Julia pumirma ng kontrata sa US record label na Empire. Ida tayo ulitan yan, Angelica Cosme.
Opisyal ng bahagi ng US record label na Empire ang Filipino R&B artist na si Denise Julia. Ang pirmahan ng kontrata nangyari sa opisina ng Empire sa California. It's such an honor to be one of the first I can't believe I'm saying that. First Filipinas to ever set foot in this office and to be meeting all of you guys, and I'm so excited for what's to come. Aniya, bilang unang Filipina na naging bahagi ng isang major record label sa Amerika, ay isang patunay na deserve makilala ang husay ng mga Pinoy sa global stage. Pagmamalaki pa nga ng singer, no shortcuts, no nepotism. Nagpaabot naman ito ng pasalamat sa lahat ng mga nagtiwala sa kanyang talento mula panahon nagsisimula pa lamang. Sabay sabing, this is only the beginning. Taong 2010, ang tinatag ng American music executive na si Gazi Shami ang Empire. Kabilang nga sa mga nakatrabaho nito ay sina Kendrick Lamar, Anderson .Paak, kaya hindi ng K-pop star na si G-Dragon. Magunita na 2020 na magsimula ang music career ni Denise Julia na nagpasikat ng mga kantang Nevermind, Bad at Butterflies. Ito ang yung showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Angelica Cosme. Galing naman ni Denise Julia. Taga saan siya rito? Hindi ko kilala masyado laki. I'm sorry. Ay, hindi pa kami nakapag-do it. Tinalo pa niya si Regine. Ayan, diba? Galing naman. But congratulations. Congratulations, Denise Julia. At muli, happy birthday, bossing Manny Castañeda ng Pilipinas Shell. At Serge Bernal na pa-retire na. At pakibati na ulit na happy birthday si Dr. Alan Racho ng St. Luke's Medical Center. Dahil hindi pa rin nagpapainom. Ha? Ayan, na-remind na lakay. Baka. Doc Alan, happy birthday. At sabi nating business correspondent Mr. Michael is my guy. Nagsara ang palitan sa dollar ngayon. 61 pesos and 64 centavos. Tumaas ba lakay? Ha? Tumaas o bumaba? Tumaas yata eh. Magkano ba kahapon? Ayan, nakalimutan. Good afternoon, Kuyang Noble General Moy Pagaduan, ang onion magnate ng Nueva Ecija. Aba, happy birthday nga pala sa iyo, ha? Happy birthday! Aba, may birthday golf tournament pala sa bukas, May 15, ba? Init, lakay! Alas 6 ng umaga, the Masters Invitational Golf Tournament, May 16, sa Lakewood Golf and Country Club, Cabanatuan City. Ayan. May 16 lakay sa Sabado. May 15 pala, May 15. Bukas, Ayan, May 15. Ayan. All brethren are invited. Ayan, sabi ni Kuyang General Moy Pagaduan. Sa mga hampas lupa dyan sa Nueva Ecija. Ayan, sali na. At yan ang kabuhanan din pala tuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita. Susunod na Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras, eksakto. Alas 5:03. It's so long, long. Ang oras ay hatid sa inyo ng Anesthetic Pre. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa pelo.